Hello sir, Hello. kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero na ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas nakaka-cope magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung ano ko, yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento Buhay. at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito ang MX3 Stories, hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Simula at pangarap. Isang batang tahimik na mas piniling humawak ng lapis kaysa makipaglaro sa labas. Sa murang edad, mahilig na siya sa sining kung saan drawing ang naging mundo at takbuhan. Marami mang pangarap, ngunit laging bumabalik ang puso niya sa paglikha. Pagsubok at pagbangon. Dumaan siya at ang kanyang asawa sa panahong pagod, puyat at walang oras sa pamilya. Noong pandemya, isang simpleng pagkakataon ang nagbalik sa kanya sa tattoo. Habang ang asawa niya ay nagsimulang bumuo ng sarili nitong landas at doon nagsimula ang kanilang sabayang pagbangon. Gabay at pundasyon. Ngayon, magkasabay nilang pinapatakbo ang EA Tattoo and Brows na nagbibigay sa kanila ng oras, kita at kalayaan. Nagbibigay na nila ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya at mas natututukan na ang kanilang mga anak. Para sa kanila, ang tunay na tagumpay ay ang buhay na may balanse at pagtutulungan. Sandigang banal na salita. Ginawa ng Diyos na maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon. Mga bangga, sa pagod na walang katapusan, tinta at kulay ang naging sandalan. Makasama natin ngayon si EA and Angel Herrera. Welcome to the show! Hello! Good afternoon. Ayan, good afternoon. Kamusta? Kamusta? Kumusta ang biyahe? Okay naman, traffic. Traffic. Naku partner, eto na. Ano tayo ngayon mga tattoo. Oo. Tattoo artist, Since na tayo partner. ay tatuan din. Yes, correct. Oo. And speaking of tatuan, alam mo partner, meron kasing madalas na stereotype kapag kunwari puno ka ng tattoo, di ba? Oo, maraming mga nagsasabi na, ay, galing preso yata to eh. Oo. Yung mga ganyan, di ba? Yes. Tsaka, Pag may tattoo, masamang tao masamang tao kagad. agad, gano'n eh. So, just sa gantong mga narinig mo o mga naranasan, ano yung mga naisip mo at gustong sabihin sa kanila? Kasi syempre, di ba, iba yung impact sa mga tattoo artists eh, pag ganyan Oo. ang mga naramdaman eh. Oo. Sa akin naman, parang I respect the people kung ano yung gusto nilang isipin. Kumbaga para sa akin, as long as nagagawa ko yung gusto ko tsaka wala naman ako inaapakang ibang tao, okay na yun. Parang wala naman akong masyadong iniintindi kung ano yung iniisip na ibang tao. Oo. Pero kayo ba, nagkakilala kayo dahil kunwari mahilig ba kayo pareho sa drawing? Kasi partner, di Sa ba, ang sining. background nila, Oo. oo, sining, paglikha. Mm-mm.
Yung ba yung naging meet siya kung paano kayo nagkakilala or hindi? Malayo dun. Malayo dun eh, malayo dun. Tapos parang eventually, nung nakikilala namin yung isa't isa, parang dun na lang namin na re-realize na, uy, match naman yung mga hilig namin, ganun. Oh, Yes, so random lang na parang nagkakilala kayo tapos yun na, na-discover Yes, nyo oo. na lang. Ito nung pandemic, balita ko, medyo dun nangyari partner Sinubok yung sila ng ano. pagsubok Oo. talaga sa Mm. relasyon nyo. Eto, mag-asawa na kayo. Yes, so... So may ano anak na nangyari? Kwentuhan mo kami nung nangyari nung pandemic. Kasi nung pandemic, may mga kanya-kanya kaming trabaho. Di ba, meron din siya. Online. Anong Mm. work niyo nun? Yung ano? Ako, work from home, Yes. virtual assistant. Mhm. Yung sa akin naman nun, tumutulong ako sa sister ko. Parang assistant ako ng sister ko nun sa mga business niya. Okay. Yes, kaso nag-pandemic, so medyo nag-stop yung Operation. yung mundo nun eh. Oo, halos so lahat. di namin alam yung gagawin, yung next step. Hanggang sa one time, napadaan lang ako dun sa may isang tattoo shop na may barbers. Kasi parang sarado yung mga barbershop noon, yung mga salon. So, ang pangit na ng buhok, gusto ko magpagupit. Pagupit. Mhm. Nataon naman na tinanong nila ako, boss, ano ka ba? Nagtatattoo ka ba? Kasi marami kang tattoo. Sabi ko, opo. Sabi nila, sakto, naghanap kami ng tattoo artist. Chinek nila yung portfolio ko, ganyan. Gusto mo mag-start sa amin? Ano nun pandemic, so medyo nakakatakot, di ba? Kasi syempre kung ako yung Close kliyente, contact. teka lang, Oo. mahirap din. Baka kung saan pa yung karayom. Di ba? Oo. Ganyan, Oo. yung tinta. Ayan, ganyan. So, sabi ko, magpapaalam muna ako sa wife ko kasi may mga senior din sa bahay, tapos may mga bata pa. Yes. So, yun. Okay naman, pumayag naman siya, tapos approve naman. Tapos doon na nag-start hanggang sa nag-solo na ako. Di ba, eto, kumuha nag-solo ka na. Syempre, di ba, ang hirap lalo na pag panahon ng yung pandemya dahil syempre, kapital, sa kukuha. Ang hirap sumugal, Ang partner. hirap talaga. Lalo na kunwari meron kayong work. Oo. Tapos pandemic. Paano mo papagsasabay pa yun? Oo. Paano ka ring bubuo ng sarili mong negosyo? Mm-mm. Actually, sa side na yun, siya yung tumutulong sa akin. Ako kasi yung sa more on sa creative lang, yung trabaho lang, Okay. yung tattoo lang. Siya yung nagsasabi sa akin ng mga dapat kong gawin, yung sa marketing, ganyan. Nagtayo kayo ng negosyo at kumuha kayo ng pwesto or doon mismo sa bahay nyo na mismo muna nag-start? Home-based. Home base muna. Yun, ganun muna. Tapos dahan-dahan. Oo, may time na walang kliyente kasi nga Oo. syempre pandemic. Tapos, nag-home service siya. Home Ah, service na tattoo? Oo, Oo. talagang kahit madaling araw hindi ako natutulog kasi syempre, Nakatakot mga pa yan. tao, Oo. baka mamaya pagtripan siya. Hindi, tsaka bukod pa doon, pag pandemya, di ba, medyo baka may mahawa. May mga, may mga senior pa kayo sa bahay. Minsan halos siya madaling araw, hindi ako natutulog. Bini-video call ko siya to check lang. Pero dito sa ginagawa ninyo, meron bang mga tao na nagsabing, uy, di ba nakakaano yan? Parang ang hirap nung takbo ng negosyo. Yung, kumbaga, tinatawag natin mga basher sa buhay. Yes, kasi mga di ba- hindi naniniwala. Hindi, tsaka di ba, may mga ibang tao na ayaw nang magpatinta eh. Yes. Diba? Or isasabihin nila na, yan talaga eh, pambubuhay ninyo. Di ba? Madalas mga ganyan, Mm-mm. partner, maririnig natin eh. Merong mga ganun kayo na-encounter. Meron naman, pero kasi ako hindi na ako nag-explain sa kanila. Kumbaga, kung yan yung gusto niyong paniwalaan, okay lang. Basta ako, tutuloy ko lang to. Kumbaga, ganun. Hindi, parang ayokong nag-explain sa mga tao, lalo kung ayaw naman nilang intindihin. Yun. Mahirap kasi mag-explain sa mga tao na hindi naman maiintindihan kung saan ka nang gagaling. So, yan mo na lang sila. Pero eto ba pangarap mo na talagang maging tattoo artist? Kasi nung bata ka talaga, hilig mo na talaga. May pangarap ka, di ba? Ano yung pangarap mo sa buhay that time? So, nung bata ako, ang talagang dream ko, maging animator. So ano pa rin? Sining pa rin? Nagdo-drawing pa rin, Drawing pa rin. Lion King, ganyan, Dragon Ball. Mm. Doon ako nag-start Doon yun yung mga una kong dinodrawing. Tapos nung syempre nagbinata ako, naging music inclined naman ako, nagbanda ako. Tapos doon na pumasok yung may mga tattoo, yung mga idol ko. Yan. May nag-udyok pa sa'yo na eto gawin mong trabaho or kung sana sa sarili mo na gusto mo to? Actually, sinuggest siya nung pinsan ko. Oo. Yung pinsan ko, siya rin yung bumili sa akin nung equipment. Mga gamit. Sabi niya, magaling ka naman mag-drawing. Ito, magtattoo ka, ganun. Actually, yun yung basihan eh. Kapag marunong ka mag-drawing, may possible na maging isang tattoo artist ka Oo, rin. totoo. Yes. At saka sa ganyang klaseng larangan, partner, kapag kunwari maganda yung nagawa mo, ano na yan eh, word of mouth na lang yan eh. Oo. Ito, Kumbaga, i-record referrals ko to. na, marami na yan. Yes.
Totoo. Paano naman ikaw, yung Angel. si Angel, di ba nagtayo ka rin ng negosyo? So ano to, magkasabay ba nung nagtayo ka ng negosyo? So, Actually, parang kami, fusion. Tattoos so, and brows. kumbaga, sa bagay, isang ano rin din. Oo. Isang linyahan Ang ng galing din, kasi pareho rin naman drawing Oo, eh. oo. Diba? Pero eto, sa buhay mag-asawa, partner, syempre, kapag kunwari nagkaroon na tayo ng anak, ganyan, ano yung pinakamatinding struggle sa buhay ninyo na medyo, alam niyo, napakapit na lang kayo na, kaya ba natin to? Pero more on sa more on sa time tsaka Sa time. sa energy. Yun. So parang minsan syempre pagod ka na sa trabaho, ganyan. Tapos fully booked ka lagi. So syempre may mga needs din yung anak mo na kailangan mong attendan, ganyan. Minsan yun talaga yung parang mahirap pag may anak ka na. Pero at the same time rewarding din naman. Okay lang. Parang it's the balance of being in a family. Ay, alam mo, partner, no? Maganda yung sinabi niya na syempre focus sila sa mga anak. Kadalasan kasi sa atin, kapag may tattoo yung parents, parang naiisip kagad nila, ay, pabaya. Yung tipong walang paki sa anak. So, ito yung perfect example na hindi natin pwedeng husgahan yung mga tao na Correct. porket covered sila ng tattoo, ibig sabihin, ganito na sila, ganyan. Rebelde na yung mga ganyan. Oo. Pero yung time na ito, mga pagsubok na dumating sa inyo, gaano ba karelyoso ang family ninyo? Kayo? Ano naman, religious naman kasi yung like I grew up in a Catholic family talaga. Like si mother ko nagse-serve sa church, ganyan. So yun, parang talagang naho-hold din, parang nagiging center din talaga yung Tama. yung Christianity and religion sa relationship namin sa family. Yun ang partner, ang pinaka-center din talaga. 'Di ba? Kumbaga kung wala ka rin pangahawakang faith, parang medyo mahirap ang hawakan yung buong family. Tsaka sa kahugot ng lakas ng loob para gawin ito, no? Totoo. Pero kayo, ano yung masasabi nyo sa mga nag-uumpisa rin katulad ninyo? Kasi parang masasabi ba nating young couple o mukha lang talaga silang young, di ba? Oo, young talaga sila. Bata pa mga to Oo, eh. pero anong masasabi ninyo sa mga couple din na nagsisimula na merong pangarap na feeling nila parang mahirap tong abutin, mahirap pagsabay-sabayin lahat? At ano ba yung sikreto para kayanin at magkaroon ng lakas ng loob na ituloy ang kanilang pangarap? So, sa mga young couple na gusto mag-start ng kanilang mga career, okay lang yan, mag-away lang kayo, ganyan. Mag-away. Pero magbatining kayo at the end of the Ayun. day. Kasi sa pag-aaway na yan, may lessons dyan. Yung mga mistakes, wag din kayo matatakot na gumawa ng mga mistakes. Kasi yan talaga yung mga importanteng kailangan nating mapagdaanan para matuto tayo sa buhay. Tsaka, yun nga, laging si God yung nasa center ng lahat ng gagawin mo. Tsaka wala namang madali sa umpisa. Lahat dumadaan sa beginning. Yung Learnings. Oh, yeah. Doon mo lang makikita yung kung gaano kayo susubukin ng panahon sa ng challenges, kung gaano kayo titibay. Yan. Eto partner, curious lang ako. Ano yung laman ng prayers ninyo? Ngayon, sa nandito ang estado na kayo na-establish na yung inyong negosyo. Sa akin kasi, yung laman ng prayers ko, personally, like pagkagising tsaka bago matulog, I always give thanks to the provider, the number one provider, si God, syempre. Yan, tapos parang lagi lang akong mihiling ng strength tsaka ng tapang para harapin yung everyday challenges. Yun lang, simple as that lang yung prayer ko. Ayan. Ikaw? Ako din. Si Angel Si naman. Angel. Ako rin, yung grateful ako everyday na binibigyan nga kami ng chances para mapabetter or mapaayos lalo yung buhay namin everyday, tsaka bigyan kami palagi ng magandang kalusugan, tsaka yung mga matupad namin yung mga gusto namin, mga plano namin para sa mga anak namin. And yun, maging bonded kami kahit lagi kaming busy. Kaya, yun, lagi lang kami nag-thank you. Tsaka,
humihingi ng lakas. So, At saka yes. dapat may time pa rin kayo sa kids nyo. Diba? Sa Oo, ninyo. yun. Pag wala kaming booking, nagpupunta kami lagi sa park. Yeah. Sa mall. Yan importante dyan eh. Yes. Tsaka partner, nakita mo naman yung hiling nila, hindi material na bagay. Mm-mm. So makikita mo rin, hindi lahat po ng mga may tattoo, Oo. hindi po nagdadasal. Oo, at saka walang pangarap. Lahat may Oo. pangarap. O, diba? Ito na yung buhay na katotohanan, Oo. partner. At saka ngayon po, sa generation ngayon, alam na nila, diba? Ito yung tinatawag nating art. Diba? Yes, ayan. O dahil nandito na rin sila, partner, ano yung message ninyo sa isa't isa? Ito na. Nasa haba-haba ng mga pinagdaanan ninyo sa buhay hanggang sa nagkaroon na kayo ng anak, tapos ito ngayon, meron na kayong negosyo. Ano yung message ninyo sa isa't isa? Ako, kahit saan naman tayo dumating, mabuti man or hindi masyadong maganda, nandito lang naman ako lagi. Yun. Angel. For me, thank you sa support kahit hindi palaging masaya. Nandyan ka pa rin. Iniintindi ako. Salamat sa pag-provide din and palaging pag-alalay sa akin. Ayan. So, alam mo, ang nakuha natin ngayon, partner, hindi lang basta yung pagsisimba ng kada linggo or yung pagiging relihiyosa sa harap ng maraming tao, kundi yung communication mo. Tulad ng sinabi niya kanina, di ba? Pagkagising sa umaga, papasalamat ka. Hindi ka nakakalimot. Yes, kakain, matutulog, pasalamat, di ba? Sa simpleng paraan lang, partner, mapapakita mo yun. Correct. Grabe, Ayan. napakaganda ng story ng itong mag-asawang ito. Nako, at dahil dyan, partner, eto na, tanggapin nyo ang paghanga at pagkilala kay Angel and EA Herrera para sa pagbabahagi ng inyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Ayan. Mag-isa sila. Wow. Maraming Angel, salamat sa inyo. At kay EA. Ayan, baka may gusto kayong pasalamatan. At syempre, ito na yung pagkakataon na i-invite mo yung mga pangga natin, no? Yes! Alright, so ini-invite namin kayong lahat na gusto mag-tattoo, piercing. Marami kaming services sa shop namin dyan sa Marcos Highway, Antipolo. Meron kaming kilay, eyebrows, lips, tattoo removal, hair removal. Hair removal, partner! Yes, meron kami yan. Parang gusto ko rin. Oo. So, yun. Check nyo lang din yung page namin sa Facebook and Instagram, EA Tattoos, tsaka EA Tattoos and Brows PH by Angel Herrera. Yun. Yeah. At meron pang bibigay sa'yo. Ito, hatid sa atin ng MX3. Ayan. Dito Thank ako, you. believe. Wow. Para sa Thank you, inyo yan. DJ Jimbo. Yeah. Thank you, DJ thank you. Sheena. Baka may gusto pa kayong, Yes, Angel, si baka may Angel gusto mo, kang may i-shout babagyan. out. Yung mga Mars mo. Mga Mars, very edad na natin yun. Hindi na pala na po. Mga, ano pa tawag? Ano na ba? Franny? Yeah, Franny Girls. Ayan. So, meron nga po pala kami ngayon since medyo stable na yung after all the trainings. We also offer trainings to newbies. You can search on Facebook, Elysian Academy of Beauty if you want to book or enroll sa mga courses namin for PMU, aesthetics. Ayan. Okay. Thank you so much. Maraming EA and Angel, salamat. thank you. Yes, at At, nako, alam mo na. Sana, para may kulang ako dito sa akin. Mag-uusap tayo mamaya, EA, ha? Para maganda Angel, ha? hanggang dito. Oo, para mamaya mag-uusap po kami. So, yan mga pangga. Isa na namang kwento ng inspirasyon ng ating napakinggan at napanood sa ating Facebook Live. Sa programang ito kasi walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang discard. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories, hatid sa atin ng MX3. Dito ako believe. Ako po ang inyong Jimbolicious DJ na si Jimbo. At ako naman ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At kami po ang 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy. Energy. Here is Pangas Power Place.